Well, mabuti naman na finally nagsalita si Pangulong Marcos tungkol dun sa oil prices. Siguro ang symbolic significance dun ay binibigyan niyang halaga, yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sana tumawid yun dun sa higit na paggalaw ng kanyang pamahalaan para magresponde. Ganoon pa man siyempre, sa pangkalahatan, hindi naman gano'n kalaki actually yung benepisyo na makukuha natin do'n kasi yung kung maalala natin yung pump price adjustment na yun ay bunga mainly ng di umanong ceasefire at, pag-umpisa ng pakikipag-usap ng Iran tsaka US na kahapon lamang nabalitaan natin nag-breakdown yun. Hmm. So unfortunately maging bigay-bawi ito. Unang-una yung maliit na rollback na binibigay, napakalayo naman dun sa pangkalat ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Hindi nga niya nababawi actually yung nakaraang linggong pagtaas, Mm. lalo na hindi nababawi yung 14 na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo mula nag-umpisa ng taon. ₱110 na ang nilaki ng diesel, I think about ₱55 nilaki ng gasolina, about ₱90 ang tinaas naman sa kerosene. So napakaliit ang i-announce niyang rollback, pero pati yung rollback na 'yan, mukhang panandalian lamang 'yan kasi nga hindi naman actually naging produktibo yung pakikipag-usap ng US sa inatake niyang bansang Iran. Mhm. Sir Sunny, sa mga nakalipas na araw 'no, meron po yung mga ulat na may darating na libo-libong bariles po ng, Hmm, langis 'no, dito po sa ating bansang Pilipinas. But mm, then, katulad po noong nangyari na, siklab ng kaguluhan o tensyon sa Middle mm. East, na naramdaman po natin kaagad yung epekto. Tila parang salungat naman na sinasabi nga na may ganitong, sapat tayong supply ng langis, may darating pa na karagdagang 3,000 na bariles po ng diesel. Pero bakit kaya gano'n katagal or bakit hindi natin gaanong maramdaman yung pagbaba po ng presyo po ng produktong petrolyo sa ating bansa? Sa totoo lang yung mga inaanunsyo ng mga pumapasok na supply, Mm. ina-announce na naman niya dati yung dati ng papasok naman, eh. So, papansin niyo kahit parang nakakasindak pakinggan yung ilang libo, ilang daan libong bariles, Mm. kung titignan natin, eh, linggo-linggo mahigit 230 million liters ang kinokonsumo natin na Mm. diesel, sa gasolina about 170 million liters. Sa totoo lang, yung mga inaanunsyo na yun ng pamahalaan, bahagi lang yan ng kanyang kumbaga public relations na kung wari may malaking mga hakbangin naman para harapin yung problema. So unang-una, 'wag tayo masyadong masilaw sa inaanunsyo na yun kasi hindi siya bago, maliit lamang siya kumpara dun sa pangkalatang pangangailangan natin ng supply. Pero tingin ko yung mas mahalagang punto diyan, bakit hindi naman bumababa yung presyo, kasi even yung pumapasok ngayon na binibiling bagong supply, ang pagpepresyo niyan ay nasa mataas ng presyo. So, hindi talaga hindi natin puwedeng asahan na mga sa darating na linggo, darating na buwan, habang tuloy-tuloy yung attack ng US dun sa Iran, lalo't lalo na habang hindi pa naibabalik sa dati yung oil infrastructure at habang hindi naging estable ang pagtingin ng mga, merkado doon sa, sitwasyon sa gitnang silangan, hindi talaga bababa yung presyo. Kaya higit sa lahat, wala tayong kontrol sa nangyari sa ibang bansa, apart from pagsasalita halimbawa ng Pangulo ng Pilipinas. Ang pinakamahalaga ngayon, ano ang pagresponde ng gobyerno para kahit papaano i-mitigate yung napakasamang impact ng pagtaas ng presyo sa pandaigdigang pamilyan. At kami, Mhm. doon kami nakukulangan. May hearing ngayon sa Kongreso, sa House of Representatives tungkol dun sa mga, pagresponde ng pamahalaan. Siguro tignan natin anong ikilalabas kasi napakarami namang proposals na ngayon pero, mga panukalang batas lamang sila at kung sa bahagi ng ehekutibo, mukhang napakakonserbatibo nila sa kanilang pagtugon. Mas Mhm. nasa pormang press release, pagkukunwari na may mga bago silang ginagawa, Mm. pero, kulang pa talaga, eh. So, siguro hintayin natin kung ano yung pagresponde ng pamahalaan. Mhm. Sir Sunny, kayo po, papaano niyo di-describe yung, nakikita niyong pamamaraan ng ating gobyerno on how to address, especially on how to help yung Hmm. mga sektor po na naapektuhan po ng labis-labis dito po sa mataas po na presyo po ng produktong petrolyo sa ating bansa? Well, sa'min ang pinakamahalaga kasi, kailangan tanggapin ng gobyerno, bagong problema at malaking problema ito. Kung di siya magmula dun, hindi niya
iti-take yung mga mahalagang malalaking hakbangin para solusyonan yung problema. Kaya sa amin, um, hanggang sa deklarasyon ng State of National Energy Emergency, sinabi ng pamahalaan magkakasya siya dun sa lumang budget na 2025, na pinasa ng 2025 para sa taon nito. Ibig sabihin, wala siyang makabuluhang bagong hakbangin para harapin yung problema. So para sa amin, ano man ang press release sa mga kakarampot na pumapasok na supply, ano man ang press release na may gantong karaming natulungan, na ganito kalaking binigay, habang hindi nagpapasa ng bagong batas, na merong bagong pinapalito na pondo para sa mas malaking suporta para sa lahat na nangangailangan sa buong panunangailangan nila, kakapusin talaga yung pagresponde. Kumbaga, wala kaming duda hanggang walang bagong batas na may minomobilize sa bagong rekurso, pondo para sa pagresponde, hindi to exaggeration. Lahat ng sinasabi ng pamahalaan tulong na binibigay niya, hindi yan bagong tulong. Yan ay pang press release lamang para masabi na may na ginagawa siya. Kasi kailangan talaga may din yung punto na malamang nabalitin na kung sa inyo, Bombo Justin, Mm. yung pinag-aayabang ng pamahalaan na may 230 billion pesos daw na bibigay na subsidio, tulong, yan ay 230 billion na naka-budget na ng 2025 pa na ilalabas. So binago na nila yung karatula, pinapalabas lamang na pag-responde sa cases yan. Hindi siya bagong pondo, lumang ayuda yan na binihisan lamang as if bago siyang tulong. So hindi talaga sasapat yung sa ngayon, no, hanggang walang may bagong batas, hindi sasapat yung pagresponde ng pamahalaan batay sa kanyang EO 110 Declaration of National Energy Emergency.